So, ayan, nabuksan na natin. There has been no day like it before or since when the Lord obeyed the voice of a man. Joshua 10:14. So, I think this one talks about God's favor. God's favor when He listened to the voice of a man. Ito yung mga hinaing, mga prayer natin na pinapakinggan ng Panginoon. We need to feel secure na He listens to our prayers and He grant us the best in our life. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, no? Minsan tinatanong ko yung sarili ko, ano ba ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Bakit ako pa yung napili ng Panginoon para ilagay dito sa posisyon na to? Hanggang ngayon ako siguro wala pa ring sagot sa sarili ko. Kasi may mga pagkakataon na I feel overwhelmed dahil sa ginagawa ng mga tao. Nakita niyo naman siguro yung loob ng bahay. May mga bagong gamit, mga nakabox pa, bagong pulpit. So, I feel overwhelmed na ganun yung pagtingin nila sa akin. Sobra. Mayroong part pa din na parang I feel pressured. Kasi, hindi madali eh. Hindi madali, lalo na kung hindi naman ito yung normal mong buhay kung nasa Pilipinas ka. Minsan, I find it so sad kasi sobrang pagbabago ng mga nangyari sa buhay ko. Na parang hindi na ako normal dun sa normal na ginagawa. But I have to just look at it in a way na kung nagtiwala ako kay God nung umpisa na alam niya kung ano yung ginagawa niya sa buhay ko, alam niya kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan baguhin para sa Kanya, para sa glory niya. Then I have to also believe na He knows what He's doing in my life ngayon. So, hindi madaling makisama sa ibang lahi. Madali kasi hindi mo naman sila 24/7 nakasama. Pero yung hindi madali sa pamamaraan na, syempre, iba yung pamamaraan nilang magsalita, iba yung pamamaraan nila na akala mo, tayo mga Pilipino, minsan, may part na, hindi, wag na, okay na lang, mahihiya tayo. Tapos, syempre, alam natin, Pilipino, i-insist. Sa kanila, hindi. Kailangan kung ano yung totoo, yun yung pag may binigay sa'yo, kung ayaw mo, sabihin mo kung ayaw mo, kung gusto mo, sabihin mo kung gusto mo. And sa pagkain, thank God kasi meron palang galunggong dito, malalaki nga lang. Medyo, minsan mahirap lang kasi kagaya ni Pastor Mark, naghahanap na siya ng pagkain niya. Hindi naman ako makapagluto ng ganun na yung mga pagkain nila rito. So, yung pagkain pa rin ng Pilipinas, yung niluto ko, ipaksiw ako dyan, piniritong isda, kanin, tsaka ginisang carrots and beans. So, kahapon, nagluto kasi magiging busy ako the whole day. Nag-aayos ng isang kwarto, yung isang kwarto na naman, para hindi na ako luto. Kaya, anyway, so, sana na-enjoy niyo yung video. I hope to see you all again soon. Sana magkita-kita tayo ulit kung
hindi man next year. After 2 years siguro. Let's see. Let's see. And please always pray for me. Always pray for us here in the ministry. Mas mahirap kasi yung trabaho dito kasi sila, Christian na talaga sila. Talamak na yung Christianity, yung pagiging born again. Kada kanto may mga churches. Kaya lang, hindi na nakikita sa life nila yung Christianity. Karamihan, no, walang disiplina, corruption. Parang nung Catholic lang din tayo sa Pilipinas, parang hindi nakikita sa atin si Christ. Kasi ritual lang siya, nagiging ritual lang. Hindi siya relationship eh. Parang ritual lang. Pero spiritual sila kung sa spiritual. Pero may mga mangilan-ngilan lang din talaga yung totoong sumusunod talaga sa will ni God. May mga nagma-attend talaga ng church pero may mga battle, sa obedience. So, again, bye-bye. Kay Mami, kay Mama, kay Ate Lisa, ingat kayo kay Kuya Lito. Yung mga aso, namimiss ko na. Kita nyo naman, walang kahit ano dito. Kapag merong sobrang pagkain, tinatapon lang. Nakakapanghinayang sobra. Kasi wala kahit pusa. So, bye-bye. Naku, hindi ko pa napakita sa inyo yung likod. But anyway, may kumakatok na for counseling. So, I have to go. Bye-bye. Take care.